Magandang gabi. Ito ang Metro Manila Midnight ng Creepy Lasagna Ghost Story. Sa isang industriya na hindi na bago sa stress, puyat at overtime, may mga karanasan din palang hindi maipapaliwanag. Mga bagay na hindi saklaw ng training, metrics o kahit ng IT support. Ngayong gabi, isang kwento mula sa isa nating tagapakinig, isang call center agent, na halos 9 na taon nang nagtatrabaho sa gabi. Akala niya ordinaryong shift lang ang haharapin niya. Pero sa isang lumang gusali sa Quezon City, may naghihintay palang mas malamig pa sa aircon ng production floor. Ito ang kanyang kwento. Ang babae sa production floor, isang kwento ng isang call center agent mula sa Quezon City. Ako po si Sugar, isang call center agent na halos 9 na taon nang nagtatrabaho sa industriya. Gabi ang karaniwang shift ko, graveyard shift. Kaya sanay na ako sa katahimikan ng gabi at lamig ng aircon, habang tumatanggap ng tawag mula sa ibang bansa. Pero may isang gabing hindi ko makakalimutan. Nangyari ito sa isang lumang gusali sa Quezon City, kung saan dating nakabase ang kumpanya ko. Sa ika-9 na palapag, sa mismong production floor, nagsimula ang karanasang iyon. Martes ng gabi, maulan. Maaga akong dumating sa opisina. Ako pa lang ang agent na naroon sa floor. Pag-akyat ko, sinalubong ako ng guard. "Ma'am, papasok na po ba kayo?" "Opo," sagot ko. "Okay lang po na huwag niyo muna buksan lahat ng ilaw? Matutulog muna po ako sandali. May 1 oras pa naman bago ang shift ko." Medyo nag-aalinlangan ng guard. "Sigurado po kayo, ma'am? Kayo lang po mag-isa sa loob." "Mas okay nga po," sagot ko. "Makakatulog ako ng maayos." "Ah, sige po. Pero ma'am," dagdag niya, "pag di po kayo komportable, lumabas na lang po agad. Mino-monitor ko rin po kasi kayo kasi naputol siya." Hindi na rin ako nag-uusisa. Pumasok na ako sa loob ng production floor. Pinili kong umupo sa station sa gitna, kung saan kita ko ang exit at si guard sa labas. Buksan ko lang ang monitor ko, nag-setup, tapos yumuko na ko para umidlip. Tahimik ang paligid. May bukas na ilaw sa dulo ng floor. Sapat para hindi sobrang dilim. Press ko ang aircon. Sapat para makaidlip ka ng maayos. At doon na nga nakatulog ako, mababaw na tulog. Hanggang sa biglang tick 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 tunog ng keyboard. Mabilis, malapit lang. Napaisip ako, ayos, may kasama na ako. Pumikit ulit ako. Sinubukan pang bumalik sa tulog. Pero tick 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 tick. Lalo pang lumakas at bumilis ang tunog ng pagtatype. Para bang may tinatapos na report o may inis na inis sa keyboard. Dahil doon, hindi na ako nakabalik sa tulog. Tumayo na lang ako, kinuha ang wallet ko, at lumabas. Paglabas ko, sinalubong ako ni guard. "Good morning po, ma'am. Nakatulog po ba kayo?" Sagot ko, "Oo, kahit papano." Pero nagising ako. Grabe po yung katabi ko sa pagtatype. Parang galit. Biglang nag-iba ang mukha ng lady guard. Para bang may hindi siya masabi. "Ma'am, matatakutin po ba kayo?" "Hindi naman masyado, bakit?" "Ma'am, kayo lang po ang nasa loob. Wala pong ibang agent na dumating o pumasok. Kayo lang po talaga." Nanlaki ang mata ko. "Impossible po. May narinig akong nagtatype. Malakas! Malapit pa sa station ko." Sabi ng guard, "Ma'am, kung gusto niyo po, pwedeng i-review ng kasama kong naka-assign sa CCTV yung footage." At yun nga ang ginawa namin. Sa harap ng CCTV monitor, napahawak ako sa dibdib ko. Shit! Oh God. Ako yun, tulog sa station. Pero ilang segundo pa, may biglang lumitaw na babae sa tabi ko. Walang tunog, walang bakas ng pagdating, basta nandun na lang siya. Walang mukha, mahaba ang buhok, puting blouse. Nakatingin lang sa akin habang natutulog ako. Tapos, bigla siyang naglaho. At sa susunod na frame, nasa kabilang row na siya. Doon na nagsimula ang malakas na tunog ng keyboard. Sa footage, konting bahagi ng buhok at ulunan niya lang ang kita. Pero malinaw ang tunog, tick 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 tick. Mas malakas, mas mabilis. Parang galit, kinilabutan ako. Nanigas ang katawan ko. Simula noon, hinding-hindi na ako pumapasok sa production floor ng mag-isa. Siguradong may kasama ako bago ako pumasok. Hindi ko alam kung ano yun. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi ako nag-iisa nung gabing yun. At diyan nagtatapos ang ating gabing paglalakbay. May kwento ka bang di mo malimutan?
Yung kwento ng takot, kababalaghan, o engkwentro sa hindi maipaliwanag. Feel free to send your horror story entry. Pipili ako ng mga kwentong babasahin sa Reels. Ikaw ang bida, ako ang tinig. True story o kwentong kwarto lang. Basta kaya mong ikwento, kaya kong i-voice over. Send mo na, baka ito na ang susunod na kwentong di nila malilimutan. May itim na mukha sa may salamin. May aninong gumagalaw sa likod ng paningin. Ayokong tumingin. May lumalapit sa'kin. Andito na sila. Andito lang sila. Tagos sa buto.